Lumaki ako na iniisip na ang pera ay numero lang sa papel. Pero ang totoo, kapag kulang ito, kaya nitong baguhin ang paraan ng pag-uusap, pagtawa at maging ang pagmamahalan ng isang pamilya. Gusto kong ikuwento sa inyo ang tungkol sa isang hapagkainan. Pwede itong kahit saan. Isang magulang ang nagbibilang ng barya. Isang bata ang nagkukunwaring hindi napapansin. Mabigat ang hangin sa dami ng mga salitang ayaw sabihin ng kahit sino. Hindi lang nito inuubos ang laman ng pitaka. Pinupuno rin nito ng katahimikan ng mga silid. Kapag nagpatong-patong ang bayarin, tumataas ang stress. At malakas ang stress. Pinapatalas ang boses, pinaiksi ang pasensya, pinapanipis ang tulog. Ang mga magulang ay nagsisimulang magtrabaho ng 2, minsan 3 trabaho. Hindi nakakadalo sa hapunan, hindi nakakadalo sa kaarawan, hindi nakakadalo sa mga kuwento sa gabi. Hindi dahil hindi sila nagmamalasakit, dahil sinusubukan nilang panatilihing may ilaw ang bahay. At ang mga bata, nararamdaman nila ang kawalan na iyon. Pasaway, lumaking masyadong mabilis, inaalagaan ng mga kapatid, nilalaktawan ang kasiyahan dahil may bayad ito. Binabago din ng kahirapan ang kuwento tungkol sa pag-ibig. Ang mga date ay nagiging baka sa susunod na buwan. Ang mga lakad ng pamilya ay nagiging tingnan natin. Pera para sa labada, pamasahe, nawawalang overtime. Ang maliliit na problema ay nagiging malaki dahil lahat ay ubos na ang lakas. Narito ang malambot na katotohanan. Sa maraming pamilya, ang stress sa pera ang pinakamalakas na reklamo sa likod ng saradong pinto. Away, pagkabalisa, problema sa kalusugan. Hindi ito tungkol sa sisihan. Ito ay tungkol sa kakayahan. Kapag ang paghahanap buhay ay kumukuha ng lahat ng iyong lakas, ang koneksyon ay nakakakuha na lang ng kung anong natira. Pero may nakita akong iba sa parehong hapagkainan na iyon. Isang pamilya na nagpasya na pangalanan ng problema, hindi ang isa't isa bilang kalaban. Nagtakda sila ng simpleng mga patakaran, walang usapan sa pera pagkatapos ng 9 p.m. Isang lingguhang pag-uusap, 20 minuto, patay ang telepono. Nabayaran ang bill ng tubig, nagluto sa bahay ng 3 gabi, nakahanap ng libreng kaganapan sa komunidad. Magluluto, maglilinis, tutulong sa homework. Hindi ito magic. Ito ay istruktura. At ang istruktura ay nagbibigay ng puwang para sa kabaitan. Ang koneksyon ay maaring libre. Paglalakad pagkatapos ng hapunan. Pasasalamat bago matulog. Bawat isa ay nagsasabi ng isang bagay na pinahalagahan nila. Isang garapon ng pamilya na walang huhusga kung saan maaring maghulog ng alalahanin ng sinuman at babasahin ito ng malakas tuwing linggo ng magkasama. Ang maliliit na gawin na ito ay hindi nagdaragdag ng pera, ngunit nagdaragdag sila ng kahulugan. Kung nasa ganyang sitwasyon ka ngayon, hindi ka nag-iisa. Humingi ng tulong, community center, kapitbahay, grupo ng simbahan, programa ng gobyerno. Hayaan ang mga bata